Naniniwala ang mga Stoic na wala tayong kontrol sa anuman na panlabas sa atin, tulad ng ibang tao, mga pangyayari, o sitwasyon. Ang tanging bagay na kaya nating kontrolin ay ang sarili nating mga paghuhusga, desisyon, at kilos. Kaya, dapat nating ituon ang ating pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin at tanggapin ng may kalma at kapanatagan ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Isa sa mga pangunahing layunin ng Stoicism ay mapagtagumpayan ang mga mapanirang damdamin tulad ng galit, takot, inggit, o pagnanasa na gumugulo sa ating isipan at humahad lang sa ating kakayahang mag-isip ng tama. Ayon sa mga Stoic, ang mga damdaming ito ay sanhi ng mali o irasyonal na paniniwala tungkol sa kung ano ang mabuti o masama at makakalaya tayo mula rito sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtutuwid ng ating mga paniniwala. Isa sa mga aspeto ng buhay na matutulungan tayo ng Stoicism ay ang pakikitungo natin sa iba, lalo na sa kabaligtaran ng kasarian. Naniniwala ang mga Stoic na dapat tratuhin natin ang lahat ng may kabaitan, katarungan, at respeto. Hindi alintana ang kanilang kasarian, katayuan, o pinagmulan. Gayunpaman, nagbabala rin sila tungkol sa mga panganib at tukso na pwedeng idulot ng ating mga sexual na pagnanasa at attachment. At pinapayuhan tayong maging maingat at mapanuri sa pakikitungo sa mga babae. Sa video na ito, magpo-focus tayo sa isang aspeto ng Stoicism na partikular na mahalaga para sa mga lalaki. Ano ang mga bagay na kailangang itago ng isang lalaki mula sa isang babae? Maaaring tunog kakaiba o kahit sexist ito, pero hindi ito ganoon ang layunin. Nakabase ito sa pag-unawa ng mga Stoic sa likas na katangian ng tao at sa papel ng lalaki at babae sa lipunan. Nakabatay din ito sa ideal ng Stoicism na self-mastery na nangangailangan ng pagiging discreet at modest pagdating sa ilang bagay. Kaya, ano-ano ang mga bagay na kailangang itago ng isang lalaki mula sa isang babae? Heto ang 8 ito. Numero 1, ang kanyang mga kahinaan. Sa filosofiya ng Stoicism, ang isang Stoic na lalaki ay nagpapakita ng mga walang kupas na prinsipyo na gumagabay sa kanyang pananaw sa buhay, lalo na kapag humaharap sa mga pagsubok at kahinaan. Isa sa mga pundasyon ng Stoicism ay ang paniniwalang ang tanging tunay na sukatan ng pagkatao ng isang tao ay kung paano ito tumugon sa mga pagsubok. Pagdating sa personal na kahinaan, umaangat ang isang Stoic na lalaki sa likas na tukso na magreklamo o humanap ng simpatya sa pagkilala ng kanyang sakit. Isang mahalagang aspeto ng Stoic na ethos ay ang ideya ng pagtitiis ng lahat ng may Stoicism. Isang salitang sumasaklaw sa iba't ibang birtud tulad ng pasensya, pagtitiis, pagsuko, tatag, at tibay. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon o pagtatanggi sa pag-iral ng sakit, kundi ang pagharap sa mga pagsubok na ito ng may kalmado at matinong pag-iisip. Itinuturo ng Stoicism na ang mga panlabas na pangyayari ay maaring hindi natin kontrolado. Pero ang ating tugon sa mga ito ay malaya nating mapipili. Hindi naghahanap ng simpatya o awa ang Stoic na lalaki mula sa iba, kahit sa pinakamalalapit niya, gaya ng kasintahan o asawa. Sa halip, humuhugot siya ng lakas at katatagan mula sa sarili. Tinatanggap na ang tunay na katatagan ay matatagpuan sa loob. Pinapahalagahan ng Stoicism ang self-sufficiency, ang paglinang ng panloob na lakas na hindi nakadepende sa labas na pagpapatunay o pagpapakita ng awa. Bagaman para sa nakararami, ang pagbabahagi ng kahinaan at paghahanap ng suporta ay tanda ng lakas. Iba ang pananaw ng Stoicism. Nauunawaan ng Stoic na lalaki na may kapangyarihan sa pagtitiis ng sakit sa katahimikan, hindi para magpa-impress, kundi para hubugin ang isang matatag at panatag na kalooban. Ang katahimikang ito ay hindi pagpigil ng damdamin,
kundi isang malay na desisyon na harapin ang mga pagsubok na may matibay na loob. Higit sa lahat, hindi niya hinahayaan ang kanyang kahinaan na sirain ang kanyang tiwala sa sarili. Sa halip, itinuturing niya itong pagkakataon para sa paglago at pagbuti. Sa pananaw ng Stoic, bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi isang hakbang sa paghasa ng kanyang pagkatao. Sa pagtanggap ng kanyang mga kahinaan, natatagpuan niya ang materyal para sa sariling pagbabago. Para sa Stoic, ang buhay ay tuloy-tuloy na paglalakbay ng pagdiskubre at paghubog sa sarili. Bawat pagsubok ay hindi sagabal, kundi pagkakataon para mas mapino ang sining ng pamumuhay na may birtud. Sa pagyakap sa pilosopiyang ito, natatagpuan ng Stoic na lalaki ang lalim ng layunin at kasiyahan sa mismong pagharap sa kawalang katiyakan ng buhay na may matatag na loob. Sa mundong madalas magulo at pabago-bago, ang Stoic na lalaki ay patunay ng di matibag na kapangyarihan ng disiplina at di madadaig na kalooban. Numero 2, ang kanyang mga pagkakamali. Sa larangan ng pilosopiyang Stoic, ang pagharap sa pagkakamali ay napaka-insightful at makabuluhan, lalo na kung ikokonsidera ang dinamika sa pagitan ng lalaki at babae. Para sa mga Stoic, ang mga pagkakamali ay hindi lang basta pagkukulang o pagkakamali. Ito ay mahalagang hakbang patungo sa karunungan at pag-unlad ng sarili. Dahil dito, hinaharap ng isang Stoic na lalaki ang kanyang mga pagkakamali na may pagsasamang kababaang loob, sipag, at malalim na pagninilay. Isa sa mga mahalagang aspeto ng Stoic approach sa pagkakamali ay ang diin na huwag ito basta-basta isiwalat, lalo na sa isang babae, sa paraang maaari itong mabigyang kahulugan bilang kamangmangan o kahinaan. Hindi ito tungkol sa pagtakip ng mga imperfeksyon dahil sa hiya o takot, kundi nakabase sa ideya na ang mga pagkakamali ay pansariling karanasan ng pagkatuto. Nauunawaan ng Stoic na lalaki na ang pagbabahagi ng kanyang mga pagkakamali ay hindi laging makakatulong sa isang relasyon o usapan. Sa mata ng isang Stoic, ang kababaang loob at kasipagan ang gumagabay sa tugon sa pagkakamali. Alam niyang likas na magkamali ang tao, ngunit hindi niya ito ginagawa ng basta-basta. Maingat at pinag-iisipan niya ang bawat kilos para mabawasan ang pagkakamali. Kapag nagkamali siya, hindi siya umiiwas rito. Sa halip, tinatanggap niya ito bilang pagkakataon para maging mas mahusay. Ang pagkatuto mula sa mga pagkakamali ay pangunahing bahagi ng Stoic practice. Sinusuri ng Stoic na lalaki ang kanyang mga kamalian hindi para parusahan o sisihin ang sarili, kundi gamit ang malinaw at makatuwirang pag-iisip upang matukoy ang tunay na dahilan at mga aral na pwedeng mapulot. Ang prosesong ito ng pagsisiyasat ay mahalaga para gawing mahahalagang aral sa buhay ang bawat pagkakamali at mapabuti pa ang pagharap sa kaparehong sitwasyon sa hinaharap. Bukod dito, pinagsasanayan ng Stoic na lalaki ang disiplina at tiyaga sa pagtutuwid ng pagkakamali. Alam niyang ang pagpapabuti ng sarili ay patuloy at nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsisikap. Hindi niya hinahayaang tukuyin siya ng kanyang mga pagkakamali. Bagkus ay ginagawa niya itong tulay sa pagbuti ng sarili. Ang pagtanggap ng pananagutan sa sariling pagkakamali ay isa pang batayang prinsipyo ng Stoicism. Hindi niya sinisisi ang iba. Hindi rin siya nalulunod sa self-blame. Pinanindigan niya ang kanyang aksyon at ang mga resulta nito at nakatuon sa pagtama at pag-iwas na maulit sa hinaharap. Maganda itong inilarawan ng Stoic philosopher na si Epictetus. Hindi ang nangyayari sa atin ang bumabagabag, kundi ang ating kuro-kuro tungkol dito. Pinapakita ng pahayag na ito ang paniniwala ng Stoic na ang interpretasyon at reaksyon natin sa mga pangyayari kasama ang ating sariling pagkakamali
ang siyang tunay na bumabago sa epekto nito sa atin. Sa kabuuan, ang paraan ng isang stoic na lalaki sa pag-handle ng kamalian ay binubuo ng kababaang loob, pagkatuto, at pananagutan sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagtago, kundi tungkol sa paglinang ng panloob na tibay at karunungan. Sa pagtingin sa pagkakamali bilang oportunidad ng paglago at sa paghawak ng stoic na mga birtud, dumaraan siya sa buhay na may mas malalim na pag-unawa at dedikasyon sa tuloy-tuloy na self-improvement. Numero 3. Ang kanyang mga pangarap. Ang pananaw ng mga stoic tungkol sa pangarap ay malalim na nakaugat sa filosofiya ng pagiging realistiko, praktikal, at self-sufficient. Sa balangkas na ito, nilalapitan ng stoic na lalaki ang kanyang mga pangarap na may natatanging pagtatagpo ng pagiging grounded at focus. Iniiwasan ang kayabangan at ilusyon. Hugis ng filosofiyang ito ang paraan niya ng pakikisalamuha, partikular na kung paano niya ibinabahagi ang kanyang pangarap sa isang babae. Sa perspektibong stoic, ang mga pangarap at ambisyon ay hindi dapat ipagkamali sa walang kwentang ilusyon o hindi makakamit na pantasya. Sa halip, tinitingnan ang mga ito bilang makahulugan at may halaga na tumutugma sa kanyang mga halaga at kakayahan. Dahil dito, nagiging maingat ang stoic na lalaki sa pagbabahagi ng kanyang mga pangarap. Hindi dahil sa paglihim, kundi para maiwasan ang patibong ng kayabangan at ang paghahanap ng pansin o pag-apruba mula sa iba. Ang pagpipigil na ito ay hindi senyales ng kakulangan sa ambisyon, kundi refleksyon ng prinsipyo ng stoicism na tumuon lang sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Sa pilosopiyang stoic, ang pagtupad sa pangarap ay hindi batay sa kagustuhang makilala o tanggapin ng iba, kahit ng romantikong partner. Sa halip, ginagabayan siya ng sariling panuntunan. Hinahanap ang kaligayahan at kasiyahan sa personal na paglago at pagtupad sa mga layunin na tunay na mahalaga para sa kanyang sarili. Nauunawaan niyang ang paghahanap ng pagsang-ayon ng iba ay madalas nauuwi sa pagkadismaya at nagpapalayo sa tunay na self-improvement. Malapit na konektado sa practice ng stoicism ang pagtutok sa tungkulin at realizable na goals. Itinutuon ng stoic na lalaki ang kanyang sigla at layunin sa mga kayang makamit. Inilalagay ang kanyang dedikasyon sa mga gawaing may positibong kontribusyon hindi lang sa sarili, kundi sa paligid niya. Naiintindihan niyang ang pagsasayang ng oras at lakas sa mga bagay na wala naman siyang kontrol o hindi mahalaga sa ligaya niya ay walang saysay. Ang ugnayan ng stoic na lalaki sa kanyang mga pangarap ay nilalarawan din ng matibay na self-reliance at autonomy. Hindi niya inaasa sa iba ang paghubog o pagsang-ayon sa kanyang mga ambisyon. Sa halip, nagtitiwala siya sa sariling paghusga at panloob na boses. Ginagamit ang sariling yaman ng kakayahan para tuparin ito. Ang self-reliance na ito ay hindi pagtanggi sa suporta ng iba, kundi kumpirmasyon ng kakayahan niyang magdesisyon para sa sariling buhay. Ikinapaloob ito ni Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor, sa kanyang malalim na pahayag. Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakadepende sa kalidad ng iyong mga iniisip. Binibigyang diin nito ang paniniwala ng mga Stoic na ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ay nagsisimula sa loob, hinuhubog ng kalidad at likas ng iyong mga iniisip, at pananaw ng Stoic na lalaki. Ang mga pangarap ay hindi basta mga walang kwentang pantasya, kundi refleksyon ng isang maingat at may layuning isipan. Sa esensya, ang paraan ng Stoic na lalaki sa kanyang mga pangarap ay isang balanse ng pagiging realistiko, pagsasarili, at pagtutok sa personal na mga halaga at kakayanan. Tinitingnan niya ang kanyang mga hangarin sa lente ng praktikalidad at panloob na pagpapatunay
Ginugusto niyang makamit ang mga layunin na magdadala ng tunay na kasiyahan at tumutugma sa kanyang mga prinsipyo. Ang disiplinadong at introspektibong approach na ito sa mga pangarap ay nagpapakita ng dedikasyon ng Stoic sa pamumuhay na gabay ng malalim na pag-iisip, layunin, at sariling kakayahan. Numero 4. Ang kanyang mga damdamin. Sa malalim at makulay na mundo ng Stoicism, ang relasyon ng Stoic na lalaki sa kanyang damdamin at emosyon ay isang maselang paglalakbay ng self-awareness, mindfulness, at sinadyang pamamahala sa panloob ng mga estado. Nakaugat sa prinsipyo ng Stoicism na nagsusulong ng pangunawa, imbes na pagsupil, dinadaanan niya ang masalimuot na mundo ng damdamin ng may balanse. Kinikilala ang impluwensya nito sa paghuhusga at kilos. Taliwas sa maling akala na kailangang supilin ang emosyon. Ang Stoic na lalaki ay hindi nilalabanan ang kanyang nararamdaman. Sa halip, inaakap niya ito ng may malalim na pag-unawa at pagiging maingat. Sa filosofiya ng Stoic, ang emosyon ay hindi naiisip na kaaway na dapat lagpasan. Tinitingnan ang mga ito bilang signal na nagbibigay ng mahalagang pananaw sa panloob na estado. Sa pagtanggap at pag-unawa sa kanyang nararamdaman, mas nauunawaan ng Stoic na lalaki ang sarili niya at mas handang harapin ang mga komplikasyon ng buhay. Mahalaga, ang Stoic na lalaki ay mapagmatsyag kung paano maaaring makaapekto ang kanyang damdamin at emosyon sa kanyang mga desisyon at pagkilos. Itinuturo ng Stoicism na ang matalinong tao ay hindi hinahayaan na mapangunahan ng emosyon ang kanyang katwiran, kundi isinasama ang emotional intelligence sa pagpapasya. Sa pagpapanatili ng balanse na ito, sinisigurado ng Stoic na lalaki na ang kanyang mga reaksyon sa mga panlabas na pangyayari ay hindi pinapagalaw ng pansamantalang emosyon, kundi ginagabayan ng sinadya at pinag-isipang proseso. Habang aware siya sa emosyon niya, pinipili niyang mag-ingat sa pagpapahayag ng mga ito sa iba. Hindi ito dahil nagpapanggap siyang walang pakiramdam, kundi dahil gusto niyang iparating ang emosyon sa paraang tama at makabubuti para sa mga tao sa paligid niya. Naintindihan niya na ang walang patumanggang pagpapakita ng emosyon, kahit sa minamahal niya o asawa, ay hindi laging nakakabuti sa relasyon. Ang pagpili ng Stoic na huwag ibahagi lahat ng emosyon ay nakaugat din sa hangarin niyang magpakita ng mahinahon at rasyonal na anyo. Sa Stoicism, hindi layunin ang pagiging wala ng damdamin, kundi ang masanayang hawakan ito. Sa pagpili kung kailan at paano iaabot ang nararamdaman, sinisikap niyang maghatid ng pagiging rasyonal at composed kaysa magbukang hindi makontrol o sobra sa emosyon. Sa pilosopiyang ito, ang damdamin at emosyon ay hindi tinatapon, kundi pinino. Nagiging kasangkapan para sa self-awareness at karunungan. Ang approach ng Stoic na lalaki ay patunay ng balance ng katwiran at damdamin. Isang dinamikong balance na nagdudulot ng buhay na payapa, matatag, at mainam makisalamuha sa mundo. Sa kabuuan, ang pag-handle ng Stoic na lalaki sa damdamin ay parang pagsayaw ng balance, self-awareness, emotional intelligence, at tamang pagpapahayag ng emosyon. Sa malawak na painting ng Stoic virtues, ang approach na ito ay parang brush stroke na nagpapakita ng isang mindful, rational, at emotionally intelligent na taong naglalakbay sa masalimuot na daigdig ng pagiging tao. Numero 5. Ang kanyang mga sikreto. Sa filosofiya ng Stoic, ang paghawak sa personal na mga sikreto ay mahigpit, nakaugnay ng prinsipyo ng diskarte, dangal, at respeto sa sarili, at iba pa. Itong pananaw ang humuhubog kung paano nilalapitan ng Stoic na lalaki ang pagbabahagi ng kanyang mga sikreto, lalo na kung may kinalaman sa isang babae. Ang approach ng Stoic sa mga sikreto
ay hindi basta pagtatago para sa sarilinan, pero pagmumuni sa halaga ng privacy at pagpapanatili ng dignidad. Sa pananaw ng isang Stoic, ang sikreto ay refleksyon ng panloob na buhay at personal na karanasan. Maalagaan hindi dahil may nakakahiya o masama, kundi dahil sumisimbolo ito ng privacy at dignidad ng sarili. Pinapahalagahan ng Stoic ang sanctity ng kanyang panloob na mundo at alam niyang hindi lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay kailangang isang bulat, kahit pa sa pinakamalapit niyang kaibigan o kasintahan. Ang diskarte ay mahalagang konsiderasyon sa Stoicism at ginagabayan ng prinsipyo na umiwas sa tsismis at paninira. Dahil bukod pahis sa pagtataksil sa tiwala ng iba, ito ay nagpapababa ng sariling pagkatao. Pinipili niyang manahimik hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagrespeto sa privacy ng sarili at ng iba. Ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan ay sentro ng Stoic na character. Ang Stoic na lalaki ay committed sa pagtupad sa salita at pagpapanatili ng integridad. Umiwas siya sa pagtataksil o panloloko dahil alam niyang sisirain nito ang kanyang moral na prinsipyo at tiwala ng iba sa kanya. Ang commitment sa dangal ay umaabot din kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang mga sikreto at ng iba. May protective at respectful na pagtanaw sa sikreto. Hindi niya sinasabi o iniasa ito, kundi binabantayan. Alam na ito'y bahagi ng pagrespeto sa dignidad at privacy ng tao. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng katotohanan o pag-iwas sa responsibilidad, kundi sa pagbabantay ng kabanalan ng karanasan at panloob na buhay. Ang self-trust ay pundasyon ng Stoic sa paghawak ng sikreto. Nagtitiwala siya sa sarili niya, umaasa sa sariling paghusga at diskarte kung ano ang dapat ibahagi at ano ang manatiling personal. Hindi ito tanda ng isolation o kawalang tiwala sa iba, kundi pagbubunga ng confidence niya sa pangangalaga sa sariling mundo. Sabi ni Cicero, ang Stoic orator, ang pinakabanal na bagay sa mundo ay ang kaluluwa ng tao. Pinanghahawakan ito ng Stoic bilang paniniwala sa kabanalan ng panloob na sarili. Kasama dito ang mga iniisip, damdamin, karanasan, at sikreto. Para sa Stoic na lalaki, ang pangangalaga at pagrespeto ng sariling sikreto at ng iba ay isang paraan ng paggalang sa kabanalan ng kaluluwa ng tao. Sa kabuuan, ang approach ng Stoic na lalaki sa kanyang mga sikreto ay matatagpuan sa balanse ng diskarte, dangal, at respeto. Pinapahalagahan niya ang privacy at dignidad ng sarili niyang mundo. Nauunawaan na hindi lahat ng bagay ay dapat ibahagi. Ang commitment niya sa diskarte, pagiging mapagkakatiwalaan, at pangangalaga ng personal na hangganan ay nagpapakita ng respeto niya sa kabanalan ng kaluluwa. Sa pamamaraang ito, isinasabuhay ng Stoic na lalaki ang prinsipyo ng Stoicism. Mamuhay ng may integridad, respeto sa privacy, at paglinang ng mabuting personal na pagkatao. Numero 6. Ang kanyang mga sakit. Sa tapestry ng pilosopiyang Stoic, ang paraan ng Stoic na lalaki sa sakit ay patunay ng kanyang katatagan, tapang, at walang sawang dedikasyon na mapanatili ang panloob ng katahimikan. Malaking epekto nito sa kung paano niya dinadaanan at pinag-uusapan ang kanyang mga sakit, lalo na sa relasyong pangromantiko. Ang pag-unawa ng Stoic sa sakit ay hindi tungkol sa pagtanggi o pagpigil, kundi sa pagtataas ng sarili lagpas, sa pagdurusa at pagyakap sa hamon ng may Stoic at masiglang disposisyon. Mula sa pananaw ng Stoic, ang lantaran at madalas na pagpapakita ng sakit, lalo na sa isang romantic relationship, ay maaaring makita bilang tanda ng kahinaan at pagdurusa. Pero ang Stoic na lalaki, hindi nagpapadala sa bigat ng sakit niya. Sa halip, tinatanggap niya ito ng may tapang at saya. Inuunawa na bahagi ng buhay ang mga pagsubok. Ang pagtitiis ang tatak ng kanyang tugon, sa halip na hayaang kontrolin ng sakit
ang kanyang mood o kilos, nilalapitan niya ito ng may pasensya at tibay ng loob. Itinuturo ng Stoicism na ang pagtitiis sa hirap ng may grace ay hindi kahinaan kundi manifestasyon ng lakas at katatagan. Inaakap ito ng Stoic na lalaki. Pinipili niyang lampasan ang mga sakit niya ng pagtitiis at kapansin-pansin ng kagalakan. Sa gitna ng sakit, hindi siya nagrereklamo o nagmamaktol. Bagkus, dinadala niya ito ng may pasasalamat at biyaya. Hindi ito masokistang paghahangad ng sakit, kundi pagkaunawa na ang pagtitiis sa hirap ng may tapang at grace ay nakakapagbabago ng pagkatao. Naiintindihan ng Stoic na ang sakit, gaya ng lahat ng aspeto ng buhay, ay oportunidad para sa pag-unlad at sariling pagkilala. Ang filosofiya ng Stoic ay nagtuturo ng kakaibang pananaw sa paghahanap ng ginhawa. Hindi aktibong hinahanap ng Stoic na lalaki ang kaginhawahan o agarang ginhawa mula sa sakit. Sa halip, tinitingnan niya ito bilang hamon na magpapalakas sa kanya. Sa pagpili na gawing oportunidad ng paghamon at pag-unlad ang sakit, nababago niya ito bilang makabuluhang bahagi ng kanyang kwento. Hindi tungkol sa pagpapakita ng kahinaan o paghingi ng simpatiya ang tugon ng Stoic na lalaki sa sakit, kundi tinitingnan niya ito bilang personal na hamon at oportunidad para sa panloob na pagbabago. Sa pagpiling hindi lantarang ipakita ang kanyang sakit, isinusulusog niya ang kanyang lakas at pagiging masigla. Pinipiling manatili ang Stoic at masiglang disposisyon. Nailarawan ni Seneca ang diwa nito. Sasabi niyang, ang apoy ang sumusubok sa ginto at ang pagsubok ang sumusubok sa matatapang. Pinapahiwatig ng talinhagang ito ang paniniwala ng Stoic na ang pagsubok at paghihirap na sinisimbolo ng apoy ay oportunidad para ipakita ang tunay na karakter at katatagan ng loob ng isang tao. Inaakap ng Stoic na lalaki ang pagsubok na ito ng may tapang at lakas. Sa esensya, ang approach ng Stoic na lalaki sa sakit ay isang balance ng pagtitiis at kagalakan at mapanibagong pag-unlad sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamon ng may katatagan, pagpapanatili ng masiglang pananaw sa buhay, at pagre-reframe sa sakit bilang oportunidad para sa pag-unlad. Isinabubuhay niya ang mga ideal ng Stoicismo ng panloob na lakas at kapanatagan. Sa ganitong pananaw, nilalampasan ng Stoic na lalaki ang pagdurusa at ginagabayan ang sarili sa agos ng mga hamon sa lungsod ng may grace at matibay na paninindigan para sa personal na pag-unlad. Numero 7. Ang kanyang mga kaligayahan. Sa pilosopikal na pananaw ng Stoicismo, ang paglapit sa kaligayahan ay iniigpawan ng malinaw na panawagan para sa temperansya at pagpipigil. Lalong napapansin ang pananaw na ito pagdating sa pakikisalamuha at relasyon ng Stoic na lalaki sa kababaihan. Ang Stoicism na nakatuon sa kabutihan at self-mastery ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kasiyahan. Tinitingnan ito bilang posibleng maging ugat ng labis at adiksyon kung hindi naglalakad ng may pag-iingat at pagpipigil. Para sa Stoic na lalaki, hindi masama ang kasiyahan. Ngunit ang ugnayan niya dito ang mahalaga. Naiintindihan niya na kung hahayaan niyang kontrolin o sirain siya ng kasiyahan, ito ay paglayo sa mga prinsipyo ng Stoicism na tinuturing na pinakamahalaga: self-discipline at rationality. Kaya, nilalapitan niya ang kanyang mga kaligayahan mula sa lente ng rason at pagpipigil. Tinatamasa ng Stoic na lalaki ang mga kasiyahan, ngunit laging may kamalayan sa panandali ang kalikasan nito at posibilidad nitong maging hadlang sa mas malalim at makahulugang bagay. Hindi ito tungkol sa depribasyon o pagiging estetiko, kundi sa pagtuklas ng balanse at sinadyang paraan ng pagsama sa kasiyahan sa buhay. Iniiwasan ng Stoic na lalaki
ang labis at pagsasawalang bahala. Nagsasanay ng pagpipigil sa kanyang paghahanap ng masasayang karanasan. Sa ganitong paraan, hindi nagiging amo ng kasiyahan ang stoic na lalaki, kundi siya ang may kontrol dito. Kaya't nai-enjoy niya ito nang hindi sinasakripisyo ang kanyang mga prinsipyo at kapakanan. Ang sobrang pagnanais at pagkagusto sa kaligayahan ay landas patungo sa dissatisfaction at gulo. Mula dito, tinitiyak ng stoic na lalaki na lagi siyang may attitude ng hindi pagkapit sa kasiyahan. Hindi niya hinahayaan ang kanyang mga pagnanasa na lamunin ang kanyang pag-iisip o iligaw siya mula sa moral niyang kompas. Sa halip, ginagamit niya ang mga kasiyahan niya. Nang may talino at kabutihan, tinitiyak niyang siya ang may kontrol, hindi ang kabaliktaran. Itinuturo rin ng Stoic philosophy ang kahalagahan ng hindi pagsasayang o pag-abuso sa mga kaligayahan. Mahalaga sa Stoic na lalaki ang kalidad ng karanasan kaysa dami nito. Pinahahalagahan at pinagyayaman niya ang kasiyahan, hindi sa pamamagitan ng pag-abuso, kundi sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa halaga nito at may kamalayan palagi. Ito ang paraan para makuha ang tunay na kasiyahan mula sa mga kaligayahan nang hindi nahuhulog sa bitag ng labis o hedonismo. Sa kanyang pakikitungo sa kababaihan, nananatili siyang gabay ng prinsipyo ng self-regulation. Hindi niya hinahanap ang kasiyahan mula sa labas, ni sa relasyon. Sa halip, nagpopokus siya sa pag-regulate ng sarili niyang pagnanasa at kasiyahan, isinasaayos ayon sa kanyang mga stoic virtues. Ang self-regulation na ito ay patunay ng kanyang paninindigan sa integridad at pagiging malaya. Si Epictetus, isang kilalang stoic philosopher, ay nagbigay diin dito. Hindi sa pagsasaya ng lahat ng ninanais nagkakaroon ng kalayaan, kundi sa pagkontrol ng pagnanasa. Ipinakikita ng pahayag na ito ang paniniwala ng Stoic na ang tunay na kalayaan at kasiyahan ay galing sa pagpigil at pagmaster ng sariling mga pagnanasa at damdamin, hindi sa paghahabol dito. Ipinamumuhay ng Stoic na lalaki ang katalinuhang ito, tuklasin ang kalayaan at tagumpay hindi sa walang pigil na pagkasaya, kundi sa maingat at disiplinadong pagtanggap sa mga kaligayahan. Sa huli, ang paraan ng Stoic na lalaki sa kasiyahan ay inilarawan ng malalim na pagkaunawa sa balanse ng kasiyahan at pagpipigil. Sa pag-iingat at kamalayan, naikikintal niya ang temperance at rationality. Pinapayagan nito siyang tamasahin ang ligaya ng buhay nang hindi natutukso ng sobrang paggamit o labis. Nabubuhay siya alinsunod sa marangal na prinsipyo ng Stoicism. Numero 8. Ang kanyang pag-ibig. Sa konteksto ng Stoicism, nilalapitan ang konsepto ng pag-ibig ng may kakaibang pananaw na binibigyang diin ang pagiging independent, self-sufficient, at rational. Ang isang Stoic na lalaki, gabay ng mga prinsipyo ng Stoicism, ay umiibig ng hindi sobra-sobra ang attachment o dependence. Mahalagang maunawaan ito sa pananaw ng Stoic tungkol sa romantic relationships at emotional bonds. Para sa Stoic na lalaki, hindi ang mawala sa sarili o sobrang pagkakapit sa iba ang pag-ibig. Sa halip, umiibig siya gamit ang rason at kalayaan. Nakikita niya ang pag-ibig bilang isang emosyon na dapat pinapatnubayan ng karunungan at rasyonal na pag-unawa. Pinapanatili nito ang kanyang pagiging independent at self-sufficient kahit nasa loob ng isang romantic relationship. Umiibig siya, pero hindi niya hinahayaang bulagin siya nito sa katotohanan o gapusin siya sa paraang makakompromiso ang kanyang prinsipyo at kalayaan. Sa pagmamahal sa iba, isinusulong ng Stoic na lalaki ang respeto, dangal, at pagkakapantay-pantay. Tinitingnan niya ang pag-ibig bilang palitang respeto at pag-aaruga, hindi paraan ng pagkapit o pag-angkin sa iba.
nagbubunga ito ng healthy at balanseng relasyon kung saan parehong malaya ang bawat isa na maging sila at lumago ng hiwalay. Higit pa rito, hindi nagdedemand o umaasa ang stoic na lalaki sa pag-ibig na magiging pabigat sa relasyon. Sa halip, pinahahalagahan at tinitingnan niyang regalo ang pagmamahal na natatanggap. Hindi karapatan na dapat kunin. Pinapalalim nito ang kahalagahan at lalim ng kanyang mga relasyon. Pinaigtingan ang kalidad ng koneksyon. Mahalaga rin, hindi nararamdaman ng stoic na lalaki ang pangangailangang laging ipahayag ang pagmamahal sa salita lang. Naniniwala siya na ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, pag-aaruga, pag-intindi, at suporta. Hindi lang salita ang pagmamahal niya, kundi isinasabuhay niya araw-araw sa pakikitungo sa kanyang partner. Si Marcus Aurelius, ang Stoic emperor at philosopher, ay nagsabi, "Ang pinakamagandang paraan para magiganti ay hindi maging tulad ng gumawa ng mali." Ipinakikita nito ang paniniwala ng mga Stoic na panatilihin ang kabutihan at karakter kahit sa gitna ng tukso o negatibong impluensya. Sa konteksto ng pag-ibig, nangangahulugan ito na mananatili siyang totoo sa kanyang mga prinsipyo. Di pinapahintulutan ang emosyon na sirain ang kanyang mga pagpapahalaga. Kaya naman, ang paraan ng stoic na lalaki sa pag-ibig ay balanseng pagkakabitin sa damdamin at rasyonal na unawa. Umiibig siya ng malalim at totoo, ngunit laging mulat na dapat panatilihin ang independensya, kabutihan, at rasyonal na paghusga. Ang ganitong balance ay nagbibigay daan sa meaningful at puno ng kasiyahang relasyon, habang tapat pa rin sa pinakapuso ng Stoicism, patungo sa mas masaya at payapang buhay. Ito ang 8 bagay na kailanman ay hindi dapat ibunyag ng lalaki sa isang babae ayon sa Stoicism. Hindi ito nangangahulugang dapat magsinungaling o mandaya ang isang lalaki, o dapat siyang maging malamig o malayo. Nangangahulugan ito na dapat siyang maging tapat at loyal, ngunit maingat at mapagkumbaba rin. Dapat siyang maging mainit at mapagmahal, ngunit rasyonal at independent din. Dapat siyang maging tunay na lalaki, hindi bata. Sa pagtatago ng mga bagay na ito, hindi niya tinatago ang sarili mula sa babae, kundi ipinapakita niya ang kanyang tunay na pagkatao. Kanyang tapang, karunungan, integridad, lakas, dangal, kagalakan, katamtaman, at pagmamahal. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan, na siyang tanging mahalaga sa buhay. Ito ang stoic na paraan ng pamumuhay at stoic na paraan ng pagmamahal. Hindi ito madali, pero ito ay rewarding. Hindi ito popular, pero marangal. Hindi ito para sa lahat, pero para sa atin. Kami ang mga stoic, at kami ay narito para tulungan kang maging isa sa amin. Kung gusto mo pang matutunan ang tungkol sa Stoicism at kung paano nito mababago ang buhay mo para sa ikabubuti, mag-subscribe lang sa aming channel at i-hit ang bell icon para ma-notify sa mga bagong video namin. Magbabahagi kami ng mas maraming insights at tips kung paano mo maia-apply ang Stoicism sa araw-araw na buhay at paano ka makakamit ng kaligayahan at peace of mind. Maraming salamat sa panunood at tandaan. Ang tanging kailangan mo para maging masaya ay ang sarili mo.